May utang ka ba sa credit card na parang lumulobo na ng husto at hindi mo na alam paano babayaran? At dahil dyan, baka araw-araw, gabi-gabi, ginugulo ka na ng mga tawag at text mula sa mga collection agency. Well, dito, pag-uusapan natin yan. Aalamin natin ang mga karapatan mo para matapos na ang takot at para malaman mo kung paano sila harapin ng tama. Familiar ba to sa'yo? Umaga, tanghali, hanggang gabi. Walang tigil yung pag-ring ng telepono mo. Yung kaba sa bawat text na natatanggap mo. Yung takot na sumagot. Ito yung realidad ng maraming Pinoy. Pero you know what? Hindi to dapat maging normal. Okay, simulan na natin. So unang tanong, paano nga ba lumulubo ng ganito kalaki ang isang utang na sa simula ay maliit lang? Silipin natin ang ugat ng problema, yung parang walang katapusang interest. Paano nga ba nangyayari na yung utang mong 50,000 pesos bigla na lang naging 180,000? Simple lang yung sagot. Ito ay dahil sa compounded interest, late payment fees, finance charges at kung ano-ano pang mga patong. Dahil dyan, yung utang mo lumalaki ng mas mabilis pa kesa sa kakayahan mong magbayad. Ngayon ito, check nyo to. Alam nyo ba na may isang kaso kung saan idineklara mismo ng Korte Suprema na yung 5.5% na interes kada buwan ay sobra-sobra na. Hindi na yan makatarungan. At para mas malinaw sa atin, i-compute natin ha. Yung 5.5% kada buwan, katumbas yan ng 66% bawat taon. Grabe. Isipin mo na lang yan. Ganyan kabilis lumubo ang utang dahil sa mga interes na halos parang namimigay ka na lang ng pera. Ito, napakagandang linya mula mismo sa Korte Suprema. Ang ibig sabihin yan, oo, may kalayaan kayong magkasundo sa kontrata, pero hindi yun lisensya para mang-api, may hangganan ng lahat. At nandyan ang batas para protektahan ka laban sa pang-aabuso. May legal term pala para dyan. Ang tawag sa mga sobrang laking interest na yan ay unconscionable interest. Ito yung mga interest na, well, napakalaki at sobrang hindi makatarungan to the point na pwedeng pakialaman at babaan mismo ng korte. So tandaan mo, meron kang legal na panlaban. Okay, next question. Kilalanin naman natin kung sino nga ba talaga ang walang tigil na tumatawag sa'yo. So, heto ang isang bagay na kailangan mong malaman. Madalas, hindi yung bangko mo mismo ang direktang tumatawag. Ang ginagawa nila, ine-endorso nila yung account mo sa isang third-party collection agency. At ano ang motibo ng ahensyang to? Komisyon. Binabayaran sila para pilitin kang magbayad. Kaya gagawin nila ang lahat para ma-pressure ka. At ngayon, pag-usapan natin yung pinakamalaki, yung ultimate na panakot na ginagamit nila. At you know what? Wawasakin natin ang kasinungalingan yan ngayon din. Ito yung tanong na bumababagab sa isipan ng napakarami sa atin. Pwede ka bang makulong dahil sa hindi pagbabayad ng utang sa credit card? At ang sagot na nakaukit mismo sa ating saligang batas ay isang malaki, malinaw at matunog na hindi. Walang sinumang tao ang maaaring ikulong dahil lang sa utang. Ito ang pinakamalakas mong sandata. Please, itatak mo yan sa isip mo. Pero, syempre, may unless, may exception, at yun ay estafa. Pero iba to ha, ang estafa, krimen yan ng panloloko. Ibig sabihin, mula sa simula pa lang, wala ka talagang intensyong magbayad at ginamit mo lang yung card para manloko. Pero kung ang dahilan ay nawalan ka lang talaga ng trabaho o nag-ipit, hindi yan estafa, civil obligation lang yan. Kaya sa susunod na may manakot sa'yo na kakasuhan kita, huwag kang mataranta. Kadalasan isa lang yang bluff, isang uri ng psychological warfare para takutin ka. Ang isagot mo, anong kaso? Saan naka-file? Ano ang case number? Maniwala ka sa akin, madalas ay wala silang maisasagot dyan. Okay, so ito ang mahalagang tandaan. May napakaklarong linya sa pagitan ng paniningil at panghaharas. Alamin natin kung kailan nila tinatawid yung guhit na yan. Ulitin natin para malinaw, legal ang maninggil ng utang. Pero ang harassment, yan ay labag sa batas. May karapatan silang maningil. Oo, pero may karapatan ka ring tratuhin ng may respeto.
At ito na yung checklist ng mga bawal nilang gawin ayon na rin sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Bawal ang pananakot o pagmumura. Bawal kang ipahiya sa publiko o sa social media. Bawal na bawal nilang tawagan yung boss o kapitbahay mo tungkol sa utang mo. At lalong-lalo nang bawal yung pananakot na aarestuhin ka. Pag ginawa nila ang alinman dito, harassment na yan. Period. At ngayon, sa huling bahagi natin, bibigyan kita ng isang solidong game plan. Ito yung paraan para mabawi mo ang kontrol sa sitwasyon. Ito ang sikreto eh. Nabubuhay ang mga collection agencies sa takot at panic mo. Kapag inalis mo yung panic sa equation, masisira yung buong script nila. Bigla silang mawawalan ng kapangyarihan sa'yo. Kaya sa susunod na tawag nila, ito lang ang 3-step response mo. Una, kumalma ka. Take a deep breath. Alam mo na ang mga karapatan mo. Pangalawa, sabihin mo sa kanilang, padalhan niyo ako ng formal na demand letter. Pangatlo, hilingin mo ang kumpletong breakdown ng utang mo kasama lahat ng interes at charges. Kasi sa huli, ang kaalaman talaga ang kapangyarihan mo. Ang pananakot, epektibo lang yan sa mga taong hindi alam ang kanilang karapatan. At ngayong alam mo na, hawak mo na ang alas. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na to. Nabubuhay sila sa takot mo. Ano kaya ang mangyayari sa kanila kapag hindi ka na natatakot?